Meet my new friend Brooks. As a born and raised American, Brooks is probably the last person you'd expect to speak Tagalog. But he actually speaks the language fluently. One of the most remarkable parts of Brooks' story is that he has never visited the Philippines. Instead, he learned Tagalog entirely while living in Canada. I had an incredible time talking with Brooks about the challenges of mastering Tagalog, his connection to Filipino culture, his unique experiences as a foreigner fluent in the language, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Good to meet you. Yeah, nice to meet you too, dude. Maraming salamat sa paggawa nito. I appreciate it. Wala nga naman, bro. Medyo rare, di ba, na may foreigner na marunong magtagalog. Kahit sa akin, matagal na ako nagtatagalog. Pero kahit kamusta lang yung sabi ko sa mga Pilipino, magagulat sila kaagad, di ba? Ay, ang galing mo talaga, ang galing mo. Oo, yeah. Kung alam mo lang yung mga simpleng phrases, parang ang ano sila, like sobrang surprised. Tsaka kasi yung Filipino, di ba, parang nasanay na sila na kung kaya manggi ka or, halo-halo, then like parang may isip na, like siguro baka marunong magtagalog. Pero kung puti, kasi sa akin, kasi puti ako, di ba? Pero hindi naman ako nagagulat na may kuusap ako na puti na marunong magtagalog kasi hindi ako nasanay sa mga Filipino lang na marunong magtagalog. Parang normal lang din yun kasi 'di ba natuto ako sa church ko, sa mission ko, kaya yung mga nagtatagalog sa aming church, mga puti din. Mga misyonero. May experience ka na sa ibang lahi na marunong magtagalog. Oo, sakto. Pero yung mga Pilipino, wala yata silang experience sa mga Parang ibang lahi. ganun. Parang ayaw nilang maniwala minsan, di ba? Yeah, a little bit. Pilipino ka, di ba? Alam ko na may lahi ka. Wala, Pexman, wala. Ikaw, wala kang lahing Pinoy, di ba? Wala. Sa puso lang. Sa puso lang, pusong Pilipino. Pusong Pinoy, oo. Are you interested in learning Tagalog but having trouble finding quality learning materials? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. 8 years ago, I began teaching myself Tagalog, but I got really frustrated, not only by the complexities of the language, but also the lack of resources for Tagalog. So that's why I decided to create the language course that I wish I had when I started learning. Sign up for my beginner's bundle and get lifetime access to 18 video lessons with corresponding PDF vocabulary sheets. Click the first link down below to get started. Now, back to the video. At paano ka natutong magtagalog? Pumunta ako sa Canada. So never ako nakapunta ng Philippines. Nakapunta ako ng Canada sa church ko sa Latter-day Saints. Nag-mission kami, di ba? So ako nag-volunteer na mag-mission. Doon sa mission, ini-assign ako na magtagalog, kaya doon meron kaming isang oras araw-araw na mag-aral ng Tagalog. Pero sa akin, kasi nagtanong ka sa akin kung paano ako magtagalog or paano ako matuto, yung pinaka-importante sa akin is yung pag-usap sa mga iba, yung pakikipag-usap sa mga marunong magtagalog. And parang para sa akin, it took me a long time to learn na naging sufficient. But yeah, so parang yung usap-usap lang. Usap-usap lang. At gano'n ka katagal dito sa Canada? Tumira ako sa Canada mga 2 years, 2 taon. Okay, 2 taon pala. Medyo matagal yon. Well, di ba, dito sa Canada, sa Calgary ako nakatira. And sa Calgary, di ba, maraming lahi. So like, hindi naman lang yung mga Pilipino, pero yung focus ko, yung desire ko is makipag-usap sa mga Pinoy. Yan yung assignment, yan yung Maraming Pilipino talaga lalo na sa Calgary. At yeah. Siyempre, alam ko na yun kasi natuto din ako magtagalog sa Calgary. Pero, kaya hindi ka pa nakapunta sa Pilipinas? Hindi pa. Wow. Hindi pa. Natuto ka lang sa Calgary, sa Canada. Yeah. Sana, balang araw gusto ko pumunta. Kailan gusto ko talaga. Parang dapat. lagi akong searching, nagsa-search ako ng flights, parang kung bumaba sa isang if it gets low enough, then pumunta ako, pero hindi pa. Medyo mahal, di ba? Kaling US, kaling Canada, layo talaga. Kailan ka bumalik
sa US? Kailan ka natapos sa Canada? October ng 2023. So, isang taon na lumipas since yung Okay. yung pagbalik ko. Aha. At sa Utah wala ka nang kausap sa Tagalog o meron pa? In that year, nagtagalog ako ng 3 beses ata. Sa buong taon? Yeah, sa buong taon, 3 beses lang. Wow, hindi naman marami. Mm-mm. Wow, dapat mag-usap tayong dalawa ng mas madalas. Kung gusto mong mag-practice. Yeah, exactly. Yeah. Anong reaction ng mga Filipino sa iyo noon nasa Canada ka, noon nagtatagalog ka sa kanila? Depende. So, parang dalawang sitwasyon. Yung isa is, syempre, nagugulat sila. Parang, mabuti na marunong magtagalog. Kasi, di ba, yung mga misyonero, pumunta kami ng, kahit saan. So, like, sa bahay nila or, sa tindahan or kahit saan. So, parang, iba naman yung isip nila na, buti na marunong magtagalog sa train. Like, ano ba? And hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung yung dahilan is like, kasi mga misyonero kami, kaya siguro ayaw nila mag-usap or something. Pero minsan may kuusap ako na parang naggalit sila na like parang accusatory na bakit ka gusto makipag-usap or like I know your like sa my sinabi sa akin, I know your trick. I was like, ano ba trick ko? He's like, I know you speak Tagalog. I was like, I didn't know that was a trick, but so hindi ko alam kung na-feel na like stealing the culture or something, like maybe it was incent. They felt like like they're just faking it or like Pinoy baiting. Siguro, yeah. That was not what I wanted. Like, that's not what I was trying to do. But it was usually those two. And mas marami na nagagulat. Pero minsan, paminsan-minsan, may nagalit sa akin. So parang opposite yun, di ba? Yung like two extremes na magagulat at masaya o magagalit at masungit. Yeah. So parang sa tingin nila, marunong ka lang magtagalog kasi para lang sa religion mo, pero wala kang pakialam sa kultura namin, parang ganon. Siguro. Oo, yeah, siguro. Pero sa which unfortunate, parang nafe-feel ko na parang like sobrang unfortunate yun kasi like yung bagay na pinaka-epektibo sa aking buhay is yung kultura ng Pilipino. Like, syempre, masaya ako na marunong ako magtagalog. Pero sobrang masaya ako dahil na ako ng Filipino culture. Like, sobrang importante yun sa akin. Kasi ang bait nila, yung acceptance nila, yung kagalakan nila, parang just like, mas impactful sa akin yun kasi sa lingwahe lang. Kaya, I felt like bad because like, that's definitely not what I wanted. And yung pinaka-paboritong bagay na Filipino was yung kultura. Like, I really cared. And I do care. So, yeah. Sa tingin ko, parang imposible matutong ng ibang salita at wala kang alam sa kultura. 'Di ba? Kasi hindi mo lang natutunan ng mga grammar, ng mga salita. Natututunan mo rin yung mga bagay sa kultura nila. 'Di ba? Sabay-sabay. Oo. So, kahit kunyari sa akin, hanggang May, hindi din ako nakapunta sa Pilipinas. Pero 10 years na ako nagtatagalog. Pwede mo rin sabihin na wala akong alam sa kulturang Pilipino kasi hindi pa ako nakapunta doon, 'di ba? May alam din ako kasi pwede naman 'yon sa language lang, 'di ba? Siyempre, dapat pumunta ka rin sa bansa. Pero pwede ka rin matuto ng marami sa language lang, sa mga conversation lang sa tao, di ba? Oo, syempre. Mahirap ba sa iyo? Kasi sa mission nyo, sabi mo na kailangan parang makipag-usap sa tao sa train or sa labas, sa kalsada. Mahirap ba yun sa iyo lumapit sa mga tao na hindi mo kilala? Syempre, oo. Pero depende sa araw. Kasi kung lumapit ako ng isang tao, tapos, parang masaya sila. Parang like, I just made a friend. Pero kung nagalit sila, then like yung confidence ko, nagiging nawawala. Kaya depende sa sitwasyon. Pero for me, talaga is more outgoing ako. Kaya parang okay lang sa akin. Like, okay lang na lumapit sa isang tao. Kasi dito sa universidad, gusto ko makilala yung mga ibang tao. Like, gusto ko magkaroon ng mga mas maraming kaibigan. Kaya, that's how I see it. It's just going to meet new people and learning about them and yeah.
So sa tingin mo, mas magaling ka ng makakaibigan yung simbahan mo kasi? Siguro. Like, so lumaki ako sa church, kaya yung buong buhay, member ako ng church ko, kaya hindi ko alam yung ibang kultura na labas ng simbahan. So, but siguro I think that's probably fair. Yeah, kasi meron kang natutunan, lalo na sa mission mo, di ba? Sa mission, yeah, it's true. Sa church namin, hindi naman required yung mission, pero common. Like, it's an opportunity that it's not like a secret. Like, it's not, hindi naman required, pero like, dapat ka pumunta. Pero ikaw lang sa pamilya mo na marunong mag-Tagalog? Oo, ako lang. And like, to go back full circle, parang nung sinabi mo, like, hindi mo kayang matuto ng buong lingwahe kung wala kang alam sa kultura. Yeah, kahit anong wika, hindi naman importante yung wika, importante na may alam ka na sa ibang bansa, 'di ba? O ibang kultura. Parang may appreciation ka na sa something more international, 'di ba? Natikman mo ba yung pagkain na Filipino sa Canada? Anong paborito mo? Depende sa tagaluto eh. Pero yung yung paborito na natikman ko is siguro yung Bicol Express. Oh, maanghang 'yun, 'di ba? Medyo maanghang. Depende sa tagaluto, di ba? Pero makikilala ako na siyempre taga Bicol, pero hindi ko alam kung saan na specific. Pero grabe, ang sarap ng ng niluto niya. Hindi ko alam kung natikman ko na yung Bicol Express. Narinig ko na yon kasi medyo famous yon na maanghang talaga, yung pinakamaanghang daw. Pero sa tingin ko, hindi ko pa natikman. Siguro, parang ayaw ko masabi ito or ayaw ko sabihin ito, pero kasi siguro may mga magagalit na Pilipino sa akin yung sasabihin ko, pero yung Bicol Express sa akin, how I would explain it is Filipino curry. Okay. So, yeah. Maybe Curry. I'll just leave it at that. Okay. Pero meron pang kari-kari. Curry talaga yon, di ba? Oo. Kari-kari. Iba naman yun. Okay. Parang ibang Kasi klaseng kare-kare curry. parang kare-kare is may mga mani, yung mga So, sobrang iba yung Bicol Express. Yung lasa. Pwede yung manok or pwede rin yung yung baboy. So, depende. Pero, yeah. That's why hindi ko dapat sabihin na curry. Maybe that's bad. Maybe I Sa shouldn't tingin say ko that. hindi kasi walang problema sa curry, di ba? Parang klaseng pagkain lang yun. Walang masama sa curry. Masarap talaga yung curry. Totoo naman. At hindi ko natikman yung Bicol Express pero kari-kari natikman ko at masarap talaga yon. Masarap yun. Yeah, gusto ko. Gusto ko yon yung mani tsaka baka yon. Normal, usually sa tingin ko, yun, oxtail yung gamit nila, diba? Oxtail. Oo. Pero hindi ko alam. Sa tingin ko yung natikman ko, baka lang. Kasi walang oxtail dito o mas onte yung oxtail dito sa Canada. Mas mahirap mahanap. Yeah. Oo, totoo. At saka like natikman ko yung mga Pilipinong pagkain, pero 'di ba, ang sinabi mo doon sa Canada or dyan sa Canada, like parang kailangan na-import yung lahat na Pilipino talaga. Kaya yung ube or yung mga prutas, just depende lang. Kailangan na-import na. Kaya hindi naman sakto yung lasa kasi sa Philippines. Natikman ko, pero siguro dahil hindi ma-fresh, siguro iba naman yung naranasan ko. Mahirap ba sa'yo matuto mag-Tagalog? Para sa akin mahirap. Kasi I think yung pinakamahirap is sobrang naging discouraged na madali. Dahil sa akin, meron akong 6 weeks of Tagalog training. Actually, hindi. 4 weeks ng Tagalog training. That's all I got. Like Sa Utah? formal. Sa Utah? Sa Utah, oo. Okay. Sa Utah. So, yung mga return missionaries, yung mga naging missionero, meron silang oportunidad na magturo ng Tagalog sa mga magiging mga missionero. Meron akong 4 na linggo na matuto. Pero after that, you just mag-usap lang. Yung pinakamahalaga is yung pakikipag-usap. Kaya sobrang naging discouraged ako na madali kasi it gets old to say kumusta. You know, after like 3 weeks, it gets old. It's like,
ano na, like, you know? So, for me, mahirap. Pero, it took me, I would say, na maging efficient. Siguro mga 9 months to a year. Um, Nang and I araw-araw was, nagsasalita. araw-araw, oo, araw-araw sinusubukan na matuto at saka magsalita. Kasi yan yun din yung ano, pwede naman ka magbasa, pero kung hindi ka gumamit or kung hindi ka magsalita, then never ka magiging proficient. Parang yung sinabi ko kanina na meron naman doon sa lingwahe yung mga layers. So, yung introduction, yung kumusta or yung like kumusta yung araw or like saan ka pupunta, ano ba. Pero kapag bumaba ka sa ibang layer like yung mga jokes, settings na mas intimate, kailangan mas malalim yung Tagalog. Kaya mahirap din yun kasi kapag naging proficient ka sa mga introductions, parang kulang pa yung Tagalog ko sa mga malalim na topic. Kaya sobrang frustrating, sobrang discouraged talaga. So mahirap pero masaya naman. Like, meron naman yung mga situation na, ay, ano ba salita? To laugh? Tumawa. O nakakatawa. Oo, yeah. Yeah, may mga situation na nakakatawa. Yeah, thank you. Salamat. Kasi it's just funny, like, you mess up. Parang itlog. Itlog is egg, but also itlog is ball. So like, or basa, or basa, or, So anyway, nakakatawa talaga. Tama yun. Sulit naman kahit mahirap. Pero gets ko talaga yung sinasabi mo na parang hindi matatapos. Gusto kong matuto pero mahirap talaga. Parang I'm not getting any better or ganun. Oh, yeah. Noon natututo pa ako ng Tagalog. Yung pinakamahirap sa akin, maintindihan yung sinasabi ng iba. Oh, yeah. Kasi nagbasa lang ako para matuto sa simula. So natuto ako ng mga salita, nag-practice ako magsalita, pero nang mag-isa, hindi sa iba. So pag noon may kausap ako bigla, parang okay, ako pwede akong magsalita ng konti pero hindi ko alam yung sagot nila. Hindi ko naiintindihan yung sagot nila. Hindi ko alam kung ilang buwan na kailangan makipag-usap ng paulit-ulit para parang magpabuti yung comprehension ko sa Tagalog. Pero mahirap talaga yon at minsan nakakalungkot. Parang never ko matututo. 'Di ba? Yeah. Pero basta hindi ka sumuko, okay lang, 'di ba? Pero on the other side, on the flip side, it's like it makes you feel so good. Parang ang saya ng saya yung pakiramdam mo pag nafa-feel na gets ko na like nagtatagalog na ako, 'di ba? Oo. Like when you land a joke or you yun. naiintindihan mo yung chismis or ang saya naman yung pakiramdam mo. Oo, parang proud ka sa sarili mo, 'di ba? Yeah. Yun talaga yung pinakamasarap pag pwede kang magbiro sa Tagalog. At gets nila yung biro, tumatawa pa rin sila, parang ay, okay, naiintindihan nila yun. Ayos. Ang sarap ng pakiramdam mo pag yeah. Thank you so much. I really appreciate this. Yeah, dude, I think it's awesome what you're doing. Like, my Facebook feed would be like Filipino, and you popped up on my Facebook feed one day, and then text si Eli sa akin na, guess who just reached out to me? I was like, surely it can't be Jared. So, anyway, I just think it's awesome what you're doing. I think like I was like really, it was cool to see what you were doing then, and it's just bringing not awareness, you're just having fun with it, and it's something that I appreciate, and I think it's a lot of Filipinos appreciate it. So I think it's good, man. Thank you. Yeah, I really appreciate that. Yeah, when I was learning Tagalog, I had people that I watched and I got inspiration from that also knew how to speak it. But it's as a foreigner, it's tricky because there's so few people that do what we do. And so if you want to learn like Italian or German or Spanish or something like that, there's like a million people who are learning it and studying it and teaching it. But with Tagalog, there's like so few. And so what I like about this is like kind of building a community of people that have the same experiences because we can like really relate with each other, right? Like even though you and I learn Tagalog in a different way,
we can still relate to each other. Exactly. Like I'm sure you've had plenty of experiences that are just basically copy paste Right. on things that I've done. So yeah, I think it's sweet.